Ngayon taon ay inilabas ang pinakabagong mga update sa motorcycle scooter ng Yamaha at Honda sa magkahiwalay na launching date nito sa bansang Indonesia. Pero maliban dyan ay naglabas pa ng 5 mga bagong motorsiklo ang magkakaibang brand sa magkakahiwalay na araw at magkakaibang bansa. Ang bagong mga motorsiklong ito ay may mga affordable na presyo. Hindi lang yun, ito ay mga compact at mas moderno. Ang 5 bagong commuter bike na kapag nakilala mo ay siguradong magugustuhan mo. Yan ang alamin natin kasama ng kabuang presyo ng mga ito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po nyo subscribe button pati na notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan natin to! Hero Motocorp Zoom 125. Isang bagong commuter mula sa Indian manufacturer. Ang modelong ito ay magbibigay daw ng mas maaasahang biyahe at mas compact na kagamitan sa mura lang nitong presyo. May sariling design ngunit may pagkakatulad sa ilang mga nakasanayan na, gaya ng pagiging convenient, comfort at mas madaling paganahin. Pinapagana itong motor ng 125 cubic centimeter na displacement capacity na may kasamang single cylinder, 4-stroke at air-cooled type na cooling system. Ang fuel supply system nito ay fuel injected na nakakonek sa isang CVT type transmission na kaya magpalabas ng 9.92 horsepower sa kada 7,500 RPM at 10 Nm ng torque naman sa kada 6,000 RPM. Ang front external design ng modelong ito ay inspired sa Falcon na may animoy matapang na itsura, dala ng pinahusay na disenyo ng LED headlamp na may kasamang daytime running light. Kaya naman ang aerodynamic at physical appearance nitong motor ay mas naging unique sa ilang mga kasabayan. Bukod pa dyan ay pinagmamalaki rin ng brand ang pagiging maaasahan nitong motor hindi lamang sa performance kundi sa pagiging dekalidad. Sinama ng matitibay na klase ng suspension sa front na naka-telescopic fork, habang single-sided shock absorber na may coil spring naman sa rear suspensions nito. Ang dalawang gulong nito sa harap at likod ay parehong naka 14-inch size at may alloy wheels na naka tubeless tires. Ang bawat ilaw nito mula sa harap at likod kasama ng mga turn signal lamp indicator ay mga naka LED type na naklase na may sequential turn signal light indicator. Bukod pa dyan, nilagyan din itong motor ng isang bulsa sa harapan at underseat compartment storage na lagayan ng gamit at isang front footboard na pwedeng pagkargahan ng malalaki pang gamit. Itong Hero Motocorp Zoom 125 ay sinamahan din ng mga modernong features, kabilang na ang instrument meter panel na naka-digital display, isang charging port system para sa mga gadget, illuminate start button, boot lamp at turn-by-turn navigation. Kung tutusin ay wala ka nang masyadong hahanapin dahil sa mababa nitong engine ay siguradong magbibigay din ng mas magandang fuel economy sa kahit saan mo man gamitin. Sa pagkakaroon ng fuel tank capacity na 4.5 liters, ay siguradong kahit malalayo ang biyahe ay aabutin sa average fuel consumption rate na 60.6 km per liter. Bukod pa dyan, ang pangseguridad at pangkaligtasan din sa motor na ito ay hindi pinabayaan sa pagkakaroon ng front disc type na braking system at rear drum brake na magbibigay din ng mas maganda at compact na braking system kahit pa sa mga biglaan. Nilagyan din ito ng engine check warning, additional shutter lock for security at headlight na naka-LED projector type. Inilalabas pa lamang itong motorsiklo sa bansang India sa 2 klaseng variant na pagpipilian sa presyo na nagkakahalaga ng 86,900 rupees hanggang sa 87,900 rupees na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ng 58,900 hanggang sa 60,000 pesos lamang sa Pilipinas. Alright. Yamaha FZS 150 Hybrid 2025 model. Isa pang modelo mula sa kilalang brand naman na Yamaha, ang manual na motorsiklo mula sa family ng FZ series ng Yamaha. Itong isa sa paboritong gamitin ng mga taong ayaw mag-automatic motorsiklo na mas gusto yung matrabaho at malalaking klaseng motorsiklo. Bukod sa pamilyar na disenyo, ibabahagi rin ng bagong update na modelong ito ang kaginhawaan ng isang modernong manual motorsiklo mula sa pagiging matibay at matatag at mas kinatatakutan ng ilang mga kasabayan sa loob at labas ng kalsada. Nai-retain pa rin ng brand ang signature na disenyo ng bagong FZS 150cc na hinaluan ng kaunting pagbabago. Kabilang ang bagong kombinasyon ng kulay na mas tumingkad sa dati, bagong body na mas fully covered na ngayon ng mga pairings, na may kasamang bagong sporty graphic design at undercut cover, at full LED
headlamp system. Ang FZ S150 bukod sa may mga bagong external na disenyo ay sinamahan din ng mga makabagong features. Katulad na lang ng bagong TFT display instrument panel, hybrid engine technology, smartphone connectivity, at engine start and stop system na additional features na tumutulong para mapaganda ang fuel economy. Ang FZ S150 ay ang kauna-unahang motorsiklo ngayon ng Japanese brand na Yamaha na may hybrid technology sa makina, ngunit naka-manual ang transmission. Pinapagana ito ng 150cc engine displacement na may 4-stroke single cylinder, single overhead cam at naka-fuel injected type na fuel supply system. Ang bagong external design na premium looks at mga modernong features sa motor na ito ay ginawang mas perpekto kumpara sa mga automatic na motorsiklo. Ang FZ S150S Hybrid 2025 model ay nilagyan din ng malaking disc brake sa harap na may kasamang 2-pot caliper piston para sa magandang braking procedure, habang nananatili sa ordinary disc type sa likuran na magbibigay din ng magandang brake procedure. Ang mga suspensions nito sa harap ay naka-telescopic fork, habang ang likurang suspensions ay may center monoshock absorber at may 7-step adjustable. Nilagyan din itong motor ng anti-lock braking system na additional safety features, lalo na sa mga biglang paggamit ng preno sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang 150cc na makina nitong motor ay ikinunik sa isang 5-speed manual transmission na kaya magpalabas ng 12.5 horsepower sa kada 7,500 RPM at 13.3 Nm ng torque naman sa kada 6,500 revolution per minute. Kung ikukumpara ang engine nito sa lumang FZS ay walang halos pinagkaiba, maliban sa hybrid technology na ikinarga para mas lumakas ang performance at mas tumipid ang konsumo. Sa dating nagagawa na 115 km/h, ito ay mas tumaas pa. At may fuel consumption ito ngayon na 45 km/L sa dating 40 km/L lamang. Kaya naman, ang tulong ng hybrid sa makina nitong motor ay talagang kapaki-pakinabang. Meron itong fuel tank capacity na 13 liters at ang mga sukat ng gulong nito sa harap at likod ay parehong 17-inch na mga naka-tubeless tires na rin. Itong motor ay pinapagana sa pamamagitan ng electric starting at additional na kill switch, habang ang lahat ng mga ilaw nito mula sa headlamp, mga turn signal lamp indicator, kasama ang daytime running light at ang tail lamp ay mga naka-LED type na naklase. Inilabas itong Yamaha FZ S150 Hybrid 2025 model sa estimated price na 83,900 pesos lamang. Number 3, ang Alpha Volantis Hyper Range 2025 model. Isang dual sports bike scooter na inilabas para maging bagong konsepto ng brand from Thailand na Alpha Volantis motorcycle brand. Kung susuring mabuti ang motor na ito, ay mukhang magbibigay din ng magandang performance sa loob at labas ng kalsada. Dala ang mas pinabuting mga suspensions nito na naka-upside down telescopic fork sa front at rear suspension na center monoshock absorber na heavy duty, fully adjustable at may kasamang malaking coil spring na kung saan ay nakadesenyo para sa kahit anumang klase ng terrain o anumang mga baku-bakong kalsada, mababato, malulubak at matutubig. Dalang mas mataas na ground clearance nito na siguradong maaasahan sa mga ganong klase ng kondisyon. Kasamang makakapit na braking system na may dual hydraulic disc brake at additional safety features na anti-lock braking system. Sinamahan din itong bagong Alpha Volantis Dual Sport na Hyper Range ng isa pang safety features na traction control system para sa mga malulubak na kondisyon at upang ma-prevent ang pagkaskid o pagkadulas ng likurang bahagi ng gulong nito sa oras na maidadaan mo ito sa mapuputik, madudulas, matutubig at malulubak na kalsada. Kaya naman wala ka nang masyadong iisipin pagdating pa lang sa safety features nito. Ang dual sports bike na ito ay nakakuha rin ng mga modernong gamit pagdating naman sa mga convenient, kabilang ang TFT display instrument meter panel na magbibigay ng magandang readout sa rider, kasama ang adjustable windscreen protector, mga console pocket sa harap na lagayan ng maliliit na gamit at isang malaking underseat compartment storage para sa malalaking gamit. Sinamahan din itong motor ng dual port charging system para sa mga connectivity ng cellphone ng driver at ng passenger. Kasama ang maliliwanag na full LED lighting system nito mula sa harap at likuran, kasama ang mga indicator lighting system na magbibigay ng reliable visibility sa madidilim na kondisyon. Sinamahan pa ng built-in hazard lamp system
para sa visual na visibility sa oras na ikaw ay biglang hihinto sa gitna ng kalsada o magpapatakbo ng mabilis. Wala pang disclosure ang brand na Alpha Volantis sa Hyper Range new dual sports bike scooter na inilabas nito ngayong taon, pero siguradong magkakaroon daw ito ng 180cc engine specs na may kasamang 4 valves, single cylinder 4-stroke at single overhead cam at mas malakas na performance sa actual. Ganun pa man ay may overall looking pa rin itong motor na katulad ng mga dual sports motorcycle scooter sa Pilipinas na siguradong magiging katapat nito, gaya na lamang ng Honda ADV at iba pang mga dual sports bike scooter na bago lang din sa bansa. Ang Honda PCX 125 2025 model. Halos kasabay nitong inilunsad ang big brother nito na 160 Honda PCX na bagong update ngayong taon sa bansang Indonesia. Itong Honda PCX 125cc ay in-update sa European market na kung saan ay may mas mababang capacity lamang ng makina na 125cc sa engine. Gaya ng mas nakatatandang modelo nito, ito ay nilagyan din ngayon ng makabagong disenyo sa front face design na mas naging makanto ng kaunti at bagong hugis ng daytime running light at mas pinanipis naman kumpara sa dati. Ito ay may dala ring mga modernong amenity katulad na lamang ng road sync na inilagay din sa 125cc na modelong ito. Ang bagong features nito ay makikita lamang sa range topper na premium variant ng modelo. Ngunit ordinaryo pa rin naman ang makikita sa ilang mga low-end variant nito. Ang Road Sync new features ng PCX ay isang bagong connectivity na kung saan pwede kang makipag-communicate sa pamamagitan ng call alert na lumalabas sa instrument panel habang nakakonect ang cellphone gadget, na mas nagpadali sa pang-araw-araw na gamit sa rider ang makabagong features na inilagay sa modelong ito. At dahil dito ay pwede mo na ring mamonitor ang ilang mga maintenance recommendation ng motor, gaya ng tire pressure monitoring, periodic maintenance, GPS tracking at GPS map. Bukod pa riyan ay intact pa rin sa modelong ito ang ilang mga nakasanayan ng features nito, gaya ng capacity ng makina nito na 125cc displacement na may kasamang single cylinder 4-stroke at 4 valves na nakakonekta sa isang CVT type transmission na kaya magpalabas ng 12 horsepower at 12 Nm ng torque na gumagawa ng average speed na umaabot ng hanggang sa 110 km/h. Meron din itong fuel tank capacity na 8 liters at kumukonsumo ng 45 to 49 km/L. Ang nabago rin sa modelong ito ay ang USB port charging system na dating Type A ngayon ay Type C na. Binago rin ang dating naked handlebar na fully covered na ngayon at mas pinalaki rin ang underseat storage para sa mga ikakarga. Itong PCX 125 2025 model ay nilagyan pa rin ng mga safety features gaya ng anti-lock braking system at HSTC o Honda Selectable Torque Control ng Honda na parang traction control. Nilagyan din ito ng idling stop system, side stand engine kill switch, hazard lamp system at smart keyless entry na may kasamang answer back key system at anti-theft alarm device. Ang PCX ay nananatili pa rin sa body configuration nito na touring maxi scooter na kayang sakyan ng 2 tao na komportable sa pamamagitan ng malapad na pillion seats nito. Ang Honda PCX ay nilagyan din ng matitibay na klase ng suspensions gaya ng sa dati, isang telescopic front suspensions at dual shock absorber na may coil spring para mas ma-maintain ang stability. Ay sinamahan din ng makakapal na klase ng gulong na naka-tubeless tire at alloy wheel na mags. Meron itong front and rear disc type na klase ng braking system at sobrang mapagkakatiwalaan lalo na sa mga emergency braking procedure. Ang PCX mula sa dating disenyo ay nananatili pa rin may magandang aerodynamic at nananatiling number 1 sa puso ng Honda motorcycle lover. Itong Honda PCX 125 2025 model ay inilalabas pa lamang din sa European market na kung saan ay nagkakahalaga sa estimated price na 200,000 pesos. Ang Suzuki Access 125 2025 model. Isang makabagong retro scooter bike mula sa Japanese brand na Suzuki, ang Access 125 model. Ginawa ang motor bilang entry ng brand sa retro classic scooter segment na may mga modernong amenities. Ang modelong ito, gaya ng maraming kapareho nito, ay nilagyan din ng mga makalumang disenyo bilang ang rectangular shape na LED headlamp nito
na may kasamang tapaludo na chrome garnish. Kasamang makalumang disenyo rin ng mga turn signal lamp indicator, dalawang circular shape na mga side mirror at kulay beige na trim color ng motor. Nagbibigay diin sa makalumang disenyo nito. Ngunit pagdating sa ibang bahagi ng modelo, gaya ng instrument meter panel gauge ay mas advanced naman sa iba pang mga modelo. Dahil ito ay naka TFT display na klase na. Meron din itong ilang maliliit na storage space sa harapan gaya ng mga console pocket, dalawa na para sa maliliit na gamit. Bukod pa dyan, ang nagpapaganda pa sa estilo nitong modelo ay ang mga vintage na disenyo ng mga alloy wheel mugs nito. May kabuwang sukat ng mga gulong na 12-inch pero mga naka-tubeless na. Ang makina nitong Suzuki Access 125cc ay pinapagana ng 124.5 cubic centimeter na displacement capacity na may kasamang 4-stroke single overhead cam 2 valves at nilagyan pa ng Suzuki Eco Performance Technology na nagbibigay ng extra power output at mas pinatinding fuel economy. Ang maximum output ay pinapadala sa pamamagitan ng CVT type transmission nito na kayang gumawa ng 10 horsepower at 10 Nm ng torque at may average na bilis na umaabot ng 110 km/h. Ang fuel consumption nitong Suzuki Access ay nagre-range sa 60.5 km/L. Meron itong ordinary telescopic fork suspension sa front at single shock absorber naman sa likuran. Meron din itong connectivity gaya ng charging port system at security features na shutter lock system. May underseat compartment storage na katamtamang laki para sa mga gamit gaya ng kapote at gloves. Ngunit pagdating naman sa visibility ay hindi ka rin pababayaan ng headlamp nito na naka-LED. Pagamat naka-halogen pa ang mga turn signal lamp indicator at ang tail lamp nito ay magbibigay na rin ng reliable visibility sa madidilim na kondisyon. Itong Suzuki Access 125 2025 model pagdating naman sa safety features ay nilagyan din ng single disc type sa front habang naka-drum brake naman sa likuran na may average ground clearance size na 160mm. Kayang upuan ng hanggang sa 2 tao at nagkakahalaga lamang ang presyo nito mula sa 53,000 pesos hanggang sa 55,000 pesos sa Pilipinas. Honda PCX 2025. Sa wakas ay inilabas na rin ng Honda motorcycle brand ang kanilang bagong update na Honda PCX 160 2025 model. Ito ang magiging katapat ng Yamaha NMAX Turbo 2025 model sa maxi scooter segment ngayong taong ito, na kung saan inaasahan na rin ng marami ang pagdating ng mga scooter na ito dito sa bansa. So ano nga bang meron sa bagong modelong ito? Inilalabas pa lamang ito sa bansang Indonesia sa 3 klaseng variant na pagpipilian. Una ang CBS version, ang pangalawa ay ang ABS version at ang pangatlo, ang pinakamaganda sa lahat, ay ang Road Sync version nito na pinaka-top variant sa PCX 160 2025 model. Itong Honda PCX mga kaibigan, kung papansinin ang panlabas na disenyo nito, ay na-redesign ang frontal face nito. Ang dating makapal na V-shape daytime running light ay pinanipis at nagkaroon ng kaunting muscular front design at mas naging makanto. Ang aerodynamic ay mas tumalas ang hugis. Pero sa overall looking, ang disenyo ng kabuang body nitong scooter ay katulad pa rin naman ng previous model. Ang PCX 160 2025 model ay nagkaroon din ng handlebar na fully covered na parang itinulad ngayon sa Yamaha NMAX Bergman Street na dating naka-naked handlebar. Meron itong dual headlamp na na-reshape at nagkaroon ng kaunting angas. Maging ang windscreen protector nitong motor ay nabago rin. Bago rin ang disenyo ng rear combination lamp system sa dating cross shape. Ngayon ay may bagong disenyo na single street LED taillights, mas pinanipis mula sa dati. Pagdating sa comfort, accessibility, convenient, performance level, siguradong wala ka nang hahanapin ngayon sa Honda PCX 160 2025 model. Nilagyan pa rin ito ng HSTC Honda Selectable Torque Control o yung tinatawag na traction control system nito, na kung saan pumipigil sa pagkadulas ng gulong sa likuran habang bumibilis ang takbo at pag-ikot nito sa pamamagitan ng pagkontrol ng torque sa makina sa kada arangkada ng throttle. Kaya naman kahit may daan mo ito sa kahit anong kondisyon ng kalsada, mababato at madudulas na klase,
ay maliit ang tsansang sumemplang ang motorsiklo sa mga ganong klase ng kondisyon. Kasama ang signature na idling stop system ng Honda ay ikinabit din sa bagong modelong ito. Ang pansamantalang paghinto ng makina sa oras ng mga trapiko ay tumutulong na mapigilan ang consumption sa gasolina habang nakahinto ang motor. Bukod pa dyan, ang lahat ng mga ilaw nito ay fully LED type na klase. May built-in hazard lamp system at built-in passing light switch system. Nilagyan din ito ng mga console packet na may kasamang USB Type-C charging port system, kasamang mas pinalawak na underseat compartment storage nito. Mula sa dating 30 liters, ngayon ay 30.4 liters na. Pagdating sa makina, ang bagong PCX ay pinapagana pa rin ng 156.9 cubic centimeter na displacement capacity o 160cc. May kasamang single cylinder 4-stroke 4-valve single overhead cam, liquid cooled type at program fuel injected type na klase. Ito ay nakakonect sa isang automatic CVT type transmission na kayang gumawa ng 15.8 horsepower sa kada 8,500 RPM at 15 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. May bore and stroke size na 60mm by 55.5mm at compression ratio na 12.0:1. Pagdating sa performance na yan, tiyak na aabot pa rin sa 125 km/h ang magagawa nitong bilis. Meron itong malaking fuel tank capacity na 8.1 liters at kumukonsumo ng 45 km/l. Itong 2025 Honda PCX 160 ay may kabuang bigat ngayon na 132 kg. Meron itong seating height na 764mm at ground clearance size na 135mm. Ang instrument meter funnel gauge ang isa sa mga highlights nitong bagong modelo. Di lang sa na-reform na bagong disenyo, hugis at makabagong features nito ay naglalaman din ng mga makabagong connectivity na tinatawag na RoadSync phone connectivity, na kung saan pwede mong i-connect ang phone sa app na may kasamang navigation system at pwede ka ring mag-play ng music. Very clear ang visibility kasi naka-TFT display na rin ang instrument meter panel, na bagay sa fully covered handlebar at mas nagmukhang maxi scooter ang datingan. Ilan pa sa mga features nitong RoadSync ay ang mga menu ng navigation na may kasamang additional buton para sa TFT display. Pwede mo rin i-monitor dito ang performance analytics, maintenance recommendation, kasama ang message at call alert na nanggagaling sa cellphone mo kapag nakakonect na ang gadget mo rito. Ang RoadSync app na ito ay napaka-accessible at nagbibigay ng maraming impormasyon sa rider, kung saan dito sa screen ay makikita mo rin ang real-time direction na may kasamang audio sound na mag-guide sa'yo sa mga direksyon na pupuntahan mo kung sakaling naiset mo na ito. Kaya bagay na bagay ito sa may mga intercom para kahit pakikinggan mo na lang ang sounds at kung saan itutukoy ang mga direksyon. Nagawang mas komportable palalo sa mga naghahanap buhay gaya na magdi-deliver, rider at angkas o grab rider. Ang PCX 2025 model ay nakakuha rin ng makabagong disenyo ng suspension system nito. Pagdating sa rear suspensions, ang dual shock absorber ay sinamahan ng pressure canister or sub-tank ngayon. Ang front telescopic fork suspensions nito ay nagbibigay rin ng balancing pagtakbo sa kahit anumang kondisyon ng kalsada o maidaan sa mahahams na lugar. Ang makakapit at malagkit na mga gulong nito ay may kabuang sukat sa front na 110 by 70R14 at rear tire size na 130 by 70R13. Ang front and rear wheel nito ay pareho ng mga naka-disc type na braking system na sinama ng anti-lock braking system na para sa pagpapabuti ng mga biglaang pagpipreno. Ang madulas na kalsada ay pinapanatiling makapit sa pamamagitan ng mga sistemang ito. Makapit na preno, malagkit na gulong na may kasamang matitibay na klase ng suspensions at mga bagong safety features na pangkaragdagang kaligtasan sa bawat arangkada sa ibabaw ng kalsada. Kaya naman ang bawat biyahe, umulan man o umaraw ay siguradong makakawalan ng takot sa mga sasakay sa Honda PCX 160. Inilalabas pa lamang ito sa bansang Indonesia na may kasalukuyang estimated price mula sa 120,000 hanggang sa 152,000 pesos.